Hello guys, good morning. Good morning, Philippines. Ay, hindi pala good morning. Good evening na pala dyan. Good morning dito sa akin. So, magantay-antay tayo ng ilang minutes or seconds para sa ating mga followers, no, to join us. This is again unannounced. It's morning here, actually 11:36 dito sa atin. I wonder if yung kung okay yung ating sounds. Handpick, okay. Tiki Mine, thank you so much. Maayong buntag, day. Maayong buntag din sa'yo, Tiki Mine. Paki-confirm kung okay ang atong tingog din, ha? Mom's Day TV channel, thank you for being here. Good morning, Jinya. Christina, thank you. Nice, and Junie, a blessed day to you. Clear voice, ate. Okay, thank you, thank you. Nifalim, thank you so much for being here. So guys, maraming salamat po. Morning dito. Ganito yung itsura natin dito sa weekend. It is Saturday. So, usually Saturday, ito yung time na mag-recuperate ako, from the whole week na super busy. Lalong-lalo na this past week, no, na talagang hindi tayo makatulog ng maayos. Minomonitor natin yung sitwasyon dyan sa Davao. No, lalong-lalo na sa operation dyan sa loob ng compound ni Kibuloy. Minomonitor natin. Kaya affected yung ating tulog dito. Kasi sa araw, tayo po ay merong full-time job, no? At yung ating trabaho ay demanding din. Kailangan ng paggamit ng mga brain cells natin. Kaya tapos sa gabi, nagmo-monitor tayo kasi 13 hours po ang difference natin, no? Dito sa Minnesota, tsaka sa Philippines. So, 13 hours yung difference. Kaya imagine, sa gabi, araw sa inyo, ako ay nagmo-monitor sa mga nangyayari. Tapos, araw naman dito sa akin, kayo naman dyan ang tulog. Alam ko, minomonitor nyo rin yung mga pangyayari kahit gabi, no? So, pare-pareho tayo dito, yung ating tulog ay affected sa mga nangyayari. But what happened now, guys? Nagpapasalamat po muna ako sa inyo, no, for being here. So, ito yung pasensya na sa ating itsura. Hindi tayo professional tingnan ngayon kasi ito nga, Saturday, gym day ko ngayon. Pag Saturday kasi, nag-workout ako ng at least 3 hours kasi sa weekdays, konti lang yung hours na meron tayo para mag-workout. So, ngayon, kagagaling ko lang sa gym. So, kaya ito yung ating itsura. So, pasensya na guys, no? Hindi tayo professional tingnan ngayon, but I don't really care at this time, no? Gusto kong maipaabot sa inyo yung bagong mga pangyayari. So guys, thank you for subscribing sa New Beginning channel. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe kasi dito po natin nakikita yung ating mga bagong mga pangyayari. But before that, no, gusto kong diretso tayo sa meet. Dadalhin ko kayo sa journey this last week, no? Kung ano yung ating participation, paano tayo nagpa-participate sa operation ngayon. So, ngayon dadalhin ko kayo, meron ako mga video clips na ipapalabas ko dito kasi ngayon, ang good news po ay napasok na po successfully yung 50% na bunker ni Kibuloy, no? So ngayon, ipapakita ko sa inyo what leads to that situation. So may mga clips tayo, pwede ko nang ma-share dito sa social media kasi yun na nga natuklasan na nga yung entrance, no? So, ang dami nating mga dito, mga comments. Mamaya ko na babasahin pagkatapos ng isang clips, no? All right. Dito tayo sa okay, asan ba yung ating downloaded video? Sandali ha, i-share ko sa inyo. Siguraduhin ko lang matama itong aking ipapakita muna. Okay, sandali lang.
Sandali guys ha. O sige, dito muna tayo mag-umpisa. Don't worry, I will share my screen. So guys, itong clips na ipapakita ko sa inyo, ito yung tawag nito, ito yung time na nahihirapan yung ating PNP to locate the entrance sa bunker. At tayo naman na nanonood sa kanila, tayo ay medyo nababahala, at the same time concerned tayo sa kanila kasi yung mga PNP natin, this is 7 days na, 1 week na yung operation. Tapos ang both side, yung kampo ni Kibuloy at saka yung government natin, yung ating mga PNP, they both tired. At tayo na mga nanonood, tired din tayo, di ba? Gusto natin na makatulong sa kanila. So this is one of ways na initiative natin para makatulong, no? So kumuha tayo ng clips sa kanilang compound kasi para maturo natin kung saan exactly yung entrance ng bunker. Sabi ng mga kampo ni Kibuloy, wala, parang uwak ba? Kung sa Bisaya, pamurang uwak. Gatangag na og ilaga, may nga yapog wak, wala lang gihapon. No? Sinasabi nila, wala daw, walang tunnel, wala talagang wala, no? Tapos tayo na nagsasalita dito, tayo ay mga sinungaling. Kasi puro daw tayo gawa-gawa ng story. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo itong clips na ito. At meron pang kasunod nito. After nito, magbabasa ako ng ilang comments, no. So, let's play. By the way, guys, ito yung hangar ni Kibuloy, no. Ito yung hangar, sa likod nito makikita natin yung airport ng Davao. Sa harap po sa medyo harap at saka gilid ng hangar na makikita natin yung kingdom. So let's proceed. Hayaan niyo po ako magkape muna. Okay guys, balikan natin kasi gusto kong i-point out ito sa inyo. No, sagdali lang ha. Balikan natin ng konti para ma-explain ko. Saan na ba yun? Guys, itong lugar na to dito, nag-golf po yan si Kibuloy mula dito sa Kingdom. Saan na ba yun? Sumobra tayo. Sumobra tayo ng konti. Okay, asan na ba yun? So nag-golf po siya dito, tapos dito pupunta yung kanyang balls, no? Nandito po yung entrance ng kingdom. So patuloy natin, guys. Dito na tayo siguro, no? Dito naman tayo. So, ginawa nila ng mga bunker sa mga worker at saka ginawa nila ngayon ng garden, kunyari, mga vegetables garden. Pero sa ilalim po niyan, ay platform papunta sa kanyang bunker. Kain tayo guys sa peanut butter. Sumukugan mo, no?
Huwag mo ba? Tuloy na mo tayo ito. Atong ko pa. So Sunod pa. nakita niyo po yung mga bunker, mga tawag dito, itong mga kubo-kubo sa tapat ng hangar sa left side. Bawal po yan noon. Kasi ayaw ni Kibuloy na may hindi magandang nakikita, no? Pero ngayon, nilagyan ng mga kubo-kubo para to camouflage Hindi sa likod. sa kanyang entrance. Isa. Ayan o. May mga ano pa. Nagka-camping. Para sila nagka-camping. Test ng mga babae yan, sir. Baka may makita kayo, sir. Ayan. Test ng babae yan. Baka may makita kayo dyan, sir. Ayan namin din, sir. Tapos mamaya guys, dadalhin ko kayo doon sa bunker. Sa loob ng bunker. Kasi sila gusto mo harbitan nga itong gulayan ka. So ganyan kalaki. Hindi pa lang yan, guys. Part pa lang ito sa compound ni Kibuloy, sa compound ng KOJC. Tuyok natin. Tuyok natin. Malawak talaga. Oo, Bobby Kalonsang channel. Yes, malawak yung lugar. Kaya nahihirapan yung ating PNP kasi maliban sa malawak, marami pang resistance, no? At ayaw naman kasi ng PNP natin, ng ating chief, tsaka ayaw din ng ating presidente na may masaktan sa kanila gawa ng PNP. So they are trying to really extend the maximum tolerance talaga. Kahit ang resistance ng mga kampo ni Kibuloy ay napaka-severe. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Mula nang nakapasok na sila doon sa bunker, yung resistance naman, grabe, tumindi. No? Tumindi yung resistance nila ngayon. So yan, part lang yan ha, part lang yan. Hindi niyo pa nakita yung buong ano talaga. Nakita niyo yung kingdom. Yan. Ha? Sedih? Sedih lang. Sedih lang. Hindi na. Ayan, di ba? Napakalawa. Kaya intindihin natin yung ating PNP na medyo natagalan talaga sila dito. Umabot sila ng 1 linggo na ngayon at hindi pa rin natin nakukuha si Kibuloy. It's because sa kanilang sinusunod na mandato talaga na wala talagang masaktan. No, at as much as possible, walang magiging damage sa properties ng kingdom. No, kaya ganito na lang katagal. Let's just be patient, guys, no? So, magbabasa muna tayo ng ilang mga comments bago natin ipalabas yung ibang clips natin. Dadalhin ko rin kayo doon sa loob ng kingdom kung saan yung isang entrance. Ay, by the way, guys, before tayo magbasa, pakita ko sa inyo itong area na kung saan
ang entrance doon, no? Nakita nyo kanina. So ngayon i-point out ko exactly kung saan 'yun. Ito. Ito yung sa outside, no, na entrance kasi dalawa yung entrance papunta sa tunnel ni Mang Kanor sa Kingdom and connected to other tunnels, no? Papunta ng JMC, papunta ng Cathedral. Hindi ko nga lubos maisip na yung tunnels pala ay connected na doon sa Cathedral kasi as far as I know, ang alam lang talaga namin dito lang sa Kingdom. No, kasi nung ginawa itong kingdom na ito, may plano na gagawa si Pacquiao ng King's Palace, no, ito. So ang plano talaga na yung sa ilalim ng kingdom ay parang city. City na nasa ilalim ng lupa. So yun yung plano. Kaya mamaya papakita ko sa inyo yung infrastructure sa loob ng ng tunnel. So ngayon, ito, i-play ko guys sa inyo. Ito yung Alright. Alright, stop mo na. Alright. So ito guys, ito yung nung time na hindi pa naimbestigahan, wala pang mga kaso yan si Kibuloy. Bawal to. Malaking bawal to kasi ayaw ni Kibuloy na may mga imperfection na nakikita dyan sa harapan niya, no? Pero mula nung nag-umpisa dito sa US yung investigation dito at nailabas yung wanted poster ni Kibuloy sa FBI, ang dami nang nabago kasi very paranoid na sila, no? Katulad nito, inumpisahan na nilang bungkalin itong lupa na ito. Tingnan nyo guys, oh. Ito hindi to ganito dati. Maganda to. Ano to, Bermuda. Pero ngayon, ano na, bungkal-bungkal na, ginawang gulayan. Kasi ayaw nila na makapark yung helicopter. Kasi sa kanila, kapag ka mayroong mga nagliliparan dyan, helicopter or whatever, kay Kibuloy parang galing sa US yun at kukunin na siya. Kaya hanggang ngayon takot na takot siya sa US. No? So, ganyan po ang itsura ngayon. Fast forward natin, no? Ayan, gulayan na, no? Naging gulayan na. Ayan. Oh, daming mga bungkal-bungkal dito, guys. Pero ang entrance talaga ng kanyang tunnel is between 400 to 500 meters away from the hangar. No? Yun yung approximation dito, itong lugar na ito, guys, oh. Ayan. Diyan sa lugar na 'yan. Andyan yung isang lagusan, no, papunta sa kanyang tunnel sa ilalim ng kingdom. Ngayon, papasok tayo sa kingdom kasi sa kingdom din meron ding entrance doon papunta sa kanyang tunnel. Alright, stop muna tayo ng no. By the way, sa ating mga kingdom workers at members na hanggang ngayon ay active pa rin, nakikipaglaban kahit alam nyo naman na yung inyong leader ay nagtatago and he is fugitive in 2 countries. At least dito sa Amerika at sa Pilipinas, no. Malungkot na anibersaryo sa inyong lahat. It's 39th anniversary. Ngayon dyan kasi September 1st na, no? Ano na ngayon dyan 12:55. So September 1st until September 3rd, yun yung anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Yan daw yung Passover daw.
Oh, sabi ni Kibuloy sa amin before Passover, yung angel daw ay magpapas sa aming mga bahay-bahay. So hopefully, ang sabi kasi ni Kibuloy sa amin, no, alalang-alala ko ba na sa malaking pagtitipon, siya ay mag-glorify. Mag-glorify daw siya sa malaking pagtitipon at anniversary is one of the biggest gathering sa Kingdom of Jesus Christ. Naalala ko nga noon, nung bago ako lumabas as full-time workers, nung 2000, nagkaroon po kami noon ng tawag nito ng millennial service diyan sa Tamayong. At nung time na yon, tayo po ay isang coordinator diyan banda sa Osamis area sa Oroquita, no? Diyan banda sa Western Mindanao nung time na yon. At tayo po ay naniniwala talaga kay Kibuloy nung time na yon. At sinabi po niya sa amin na yung mga members, meron po kami mga quota at bawat members meron ding mga goal, mga financial goal, at babalik na, mag-glorify na, babalik na si Jesus nung time na yon at siya ay magkaroon na ng glorification body, glorified body si Kibuloy. Kaya lahat ng ari-arian ng mga members ay kailangang dalhin doon sa sa loob ng compound doon sa Davao kasi yun ang central namin. Kaya ako naman as coordinator, kinonvince ko rin yung mga members doon sa sinasakupan ko. Nakakaawa kasi naniwala sila dahil pinadala ako ni Kibuloy, no? So ang nangyari, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga bahay, mga bakahan, yung mga farms nila ay bininta at binigay ko doon sa kay Kibuloy. Ang nangyari, ito na nga, millennial service na, doon na kami sa Tamayong, payak-iyak pa kami. Guys, hindi ko talaga makalimutan yun. And I was really expected, no, na talagang si Kibuloy ay magkaroon na ng glorified body at makikita namin na talagang aakyat siya doon sa langit. Guys, ano ba ang nangyari doon sa millennial service na yun? Nag-rent sila, guys, ng machine para magkaroon ng usok, para magbuga ng usok doon sa pulpit, sa harapan ng pulpit. Tapos itong si Kibuloy bumaba doon sa kanyang helicopter bago nag-preach. Yun ang sabi ko, grabe talaga ang pambubudol ba. Pagkatapos ng millennial service ngayon, wala namang nangyari. Umuwi yung mga members, umuwi kami doon sa aming mga area of responsibilities, poor as ever. Yung mga members wala ng bahay, wala ng mga properties, wala ng mga ari-arian. Kaya wala silang ibang choice kundi ang mag-full-time para meron silang matirhan. Pumunta doon sa sa compound ni Kibuloy. Ganyan ang style ni Kibuloy. Ngayon, anniversary, 39th anniversary. Nagtatago yung inyong boss sa mga kasamahan kong dating worker. At sa mga hanggang ngayon worker pa, alam ko marami kayo nakikinig sa akin. Buksan nyo naman ang isipan ninyo. Pari-pariho tayo eh. Ako din na nasa kalagayan ninyo. Naniwala ako ng buong puso. Nakita nyo naman kung ano yung mga ginawa ko dyan, kung ano yung sacrifices ko dyan. Isa ako sa nagbibigay, nagdadala ng pera para kay Kibuloy daily. Isa ako sa best solicitor niya. Isa ako sa best seller niya. Kaya kahit na lumabas na ako doon, ginagawa niyo pa rin akong example na tularan ako ng ibang mga workers, no, na magdala ng maraming pera para kay Kibuloy daily. Pero guys, I am thankful kasi binuksan talaga ng God yung aking isipan at nakita ko talaga ang reality. Sana naman kayo din na andyan pa, mabuksan ang inyong isipan, lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon, nagtatago yung inyong pastor, yung kinikilala natin, tinitingala natin. Yung taong tinitingala nyo ngayon, tinitingala ko rin niya noon. Pareho tayo. Pero ako, nagpapasalamat ako kasi I'm here and I'm trying to help open your eyes na para magkaroon naman tayo ng buhay because God put us in this world
to do the right thing, no? Para ma-experience natin yung buhay, hindi para maging alipin ng walang hanggang ng buong buhay, alipin tayo ng isang tao na ngayon ay nagtatago sa batas. No, isipin nyo nga, mga workers at mga members na hanggang ngayon ay andyan pa. No? So sana isipin nyo yan. Alright guys, magbasa tayo ng ilang comments tapos like I said, like I promised kanina na ipapakita ko sa inyo yung ibang mga clips ko pa. At saka yung ano mismo, yung loob ng tunnel ni Kibuloy. Alright, so ilan lang yung mababasa siguro natin kasi ang dami. Guys, thank you so much for being here. Meron tayong almost 700 live viewers at alam kong late na dyan sa Pilipinas. It's 1 o'clock in the morning. Maraming salamat for joining me here. Kahit wala ito sa plano, but I just want to give you guys the update as soon as I can, no? Kasi manumonitor din natin yung sitwasyon ngayon. So, Jessary Cruel, Budol style pala ang dating. Yes, Budol style talaga, Jessie. Thank you. Zaro Olarbe, merong Tad group. Sino ba yung Tad group? I'm not sure sino yung Tad group. 7 Samurai, amoy tamo daw yung underground bunker ni Kids. May night duty rin. Room din siguro doon. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo yung yung video. Tsaka may napuntahan na kasi si General Turi ng mga kwarto ng mga babae ni Kibuloy at ng mga babae niya at mga lagusa-gusa ng kanilang mga kwarto. No, so mamaya pakita ko sa inyo guys. Arthur Romando, hilingin natin sa Ama ang banal na espiritu sa ating tagagabay at protection natin. Salamat Arthur. Om reacts, patakasin si Kanor at dalhin sa Indonesia. Oo, parang si Alice. Okay, Liberty Torino, kaso nahatulan na ng supporters no Duterte ang KOJC mga aktivista. Dami na nga nila mga activists ngayon. GSO channel, bakit po sa Executive Pastor Jacobo na sa labas ng HQ ng KOJC tapos nun hindi pinapasok ng PNP, nagmamakaawa. He is yung member talagang walang-wala ginagawang human shield. Lahat sila ngayon ginagawang human shield. Ganun ang style ni Kibuloy, no? Kami yung mga nagsasacrifice para sa kanya. At ngayon, unfortunately, nakikita natin na yung kanyang mga workers pa rin ang nagsasacrifice for him, no? Nagpo-protect para sa kanya na siya yung sinisave ng kanyang mga workers. Kabaliktaran kung ano yung ginawa ni Jesus if they really believe Jesus Christ, no? Kaya I doubt na ganun ang paniniwala nila kasi opposite naman yung kanilang mga ginagawa. Next comes, okay, malapit nang mahuli si Kids at Mang Kanor, distansya na sina Digonggong. Dami na talaga nagdistansyahan, no? Sabi nila, wala daw, walang bunker, walang underground. Ano ito ngayon? Wala ba talaga? Sinungaling daw tayo, sinungaling, yung Arlene na yan, sinungaling. Arlene Stone, sinungaling. Kung ano-ano pang mga sinasabi nila, no? Kasi yung tayo din mga kasamahan nating vloggers dito sa social media, no? I'm really thankful na kahit anong ginawa ng mga kampo ni Kibuloy sa atin, napakapakan tayo, sinuntok dito sa social media, but you still believe in me. So, salamat po. At ito na po yung ating result ng ating collaboration together with everyone, no? So, nakita na natin na unti-unti na talagang nare-reveal kung ano yung katotohanan. Hindi talaga natin pwedeng itago yung katotohanan kahit anuman ang mapagdaanan natin. Cathy Smith, tago overload si Kids. Talaga. Delia, Delion, Ma'am Arlene, may pag-asa po kayong masahuti si Kibuloy. Okay.
Nichols, thank you Ma'am Arlene. Malapit na mahuli si Mang Kanor. Yes, malapit na. Lumaki sa farm at designated survivor. Mahuli na sana si Kips para pamaskong handog since bare months. Yes, bare months na nga. Merry Christmas sa ating mga kababayang Pilipino dyan, no? Sa ating mga, sa Philippines, Merry Christmas. Dito po sa Amerika, no? Ano lang dito eh. Short, very short period of time lang yung Christmas namin dito. 2 weeks lang. Diyan sa Pilipinas, months talaga. Napilyon, good morning po. Nag-announce sila na meron sila okasyon bukas pero sa totoo hindi pa bukas dahil September 13 pa ang birth of the kingdom. Baka yan ang style ni iba yung September 13, yun yung ano daw ni Pael, yung binigay na kay Kibuloy yung tawag nito, yung heir. Siya na daw yung maghahari. Yun yung September 13. Pero September 1 to 3, yan yung anniversary talaga ng Kingdom Nation daw. So, kaya yung ilalim ng kanyang kingdom, yun ang King's Palace sana. Pero natuklasan na natin, hindi nangyari na magkaroon sila ng King's Palace. Guys, ang daming mga comments, no? Kaya diretso na tayo guys sa pasensya na hindi ko na mabasa lahat ng mga comments, no, but I really appreciate guys sa pag-join nyo sa akin. Ayoko namang sayangin yung inyong time kasi na dyan, madaling araw na dyan sa Pilipinas. So gusto ko na maipakita ko sa inyo itong ating mga information. So sandali lang guys ha. Alright. So ito, ipapakita ko sa inyo itong sa loob ng kingdom. Tapos mamaya, ipapakita ko yung napuntahan na ng ating mga PNP. By the way, gusto kong i-recognize yung ating warriors no na pumasok diyan sa kampo ni Kibuloy para kumuha ng mga videos na ito. Maraming salamat. Alam ko na talagang hindi basta-bastang sacrifice yun kasi imagine galing ka doon sa loob tapos pupunta ka kukuha ng mga videos para makatulong lang sa operation. No, we really appreciate. Sacrifice din yan, guys. So salamat. No, so ito guys ang loob ng kingdom. Yung kasi, yung kingdom, meron siyang katulad ng katedral namin, merong holding room yan si Kibbs. Ganon din dito sa kingdom. So ito yung holding room ni Kibbs. From back of stage, sunod ko sa beri. Sa likod ito ng stage, guys. Kapila. Jadi kita natin hindi pa tapos kasi yung kingdom is under construction pa. Pero sa bunker, meron na silang mga amenities doon. Ito pa. Continuation yan, guys. So nakita nyo sa harapan noon, yun yung stage. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung mga napuntahan na ng ating PNP.
Nasa 70% na po ito ngayon sa installation. So, last percent na lang po, 30% to complete the installation of our mechanical and electrical building. Kung makikita niyo po ito, yung mga bulbs na naglalagay natin, mga pipes. Ito po yung pipes na going po na sa kingdom, which is, kung makita niyo po sa labas, wala tayong makita na pipes, dumaan po kasi ito ng tunnel sa underground. Nag-cross po sa kalsada, sa loob po ng kingdom. Ano yung pagkagawa, no? The largest sila na rin and yung Daikin brand niya, pero Daikin is from Japan and combination ng Japan and yung Daikin niya. Japan din. So, ito po yung palita, pero 300 tons pa rin po ito. Capacity ng sila. Ito po yung nakamaliit. Para po kung, let's say, hindi naman po talaga na-approval yung gana ng kingdom, Siya ang gagamitin. siya po gagamitin. So, mag-divide po natin according sa use ng kingdom. Yung capacity. Makatipid pa sa kuryente. Opo. Ito po yung pinaka-record natin. Impact sa inyo natin. Bababa tayo. Connection. Ito yung makita po namin yung Ay, papunta doon sa kingdom. May underground. May underground. namin yung ano pa kasi. Tingnan nyo lang sa lahat po. Oh, underground talaga. Ikaw, bago hindi ka makalabas dito. Dito na dito. Connection po ng mechanical building doon sa kingdom. Makita ka po natin, wala tayong dumaan ng mga area na cables, mga pipes na malalaki sa taas. So ito po, nasa underground tunnel po tayo. So makita niyo po yung mga electrical cables going sa ating radar system. Ito po siya. Ito po yung ating ito po yung ating cooling system. Kung mapasin niyo po, doon sa mechanical building, marami siyang pipes, pero dalawa na lang. Supply and return. Ito po yung design ng common header na tinatawag. Kaya malaki na po yung pipes natin dito. Pero dalawa lang siya. Dito nagkagaling lahat. Opo, yan po papasok. Supply and return niya, sir, no? Opo, yan po yung pasok na malalim na tubig doon sa Palabas naman yung isa. Then pabalik naman po sa makina yung isa. So, Grabe, may tunnel. dito po dumaan ang system. Grabe, oh. Kain pa tayo. Grabe, oh. Nasa tunnel na po tayo. Opo, taas po ito is kalsada na siya. Sa taas dito, kalsada na po, ha? Grabe. Grabe. Guys, yan yung mga materialis galing ng China at Japan sa pamagitan ng Build program ni Duterte. Ayan, si Kibuloy na kinabang. Kawawang Pilipino, niluto tayo ng sarili nating mantika dito, guys. Let's continue. Pit. Okay. Here we go. Ayun na, tumawid na tayo sa kalsada. O, nakatawid na po tayo sa kalsada. Hop. Sa taas niyan, guys, kalsada na. Kingdom na po. Kingdom na po. po. Niya. Ano Apo. po, ito kalsada po, ito kalsada. Kingdom na po ito sa loob. Kalsada po, ibabaw ng tayo. Ito, tatanong ba? Apo. Ito na po yung end ng tunnel. So, this time, ito po sa lugar natin na ngayon. Nasa lugar tayo ng kingdom. Okay. Kingdom na po itong side. So, ito na po yung pataas ng mga raisa po ng mga pipes ng seawater. Pati po yung Ito yung mga cables. mga electrical cables. So, ito pong side na to, dun sa may ilaw na yan, part na po yan ng kingdom. Grabe yung wiring dito kung sakali magka-diferensya. Paano mamonitor yan, sir?
Naano na po yan. Computerize kayo. No? Opo, gumawa ko lahat ng testing before the Ano final naman yung ginagano connection. namin, dididikit namin. Meron po dito pero manhole sila lang para sa maintenance. Sa maintenance. Sabi, mahirapan si Daga. Balik school. Kasi update, sir. Dali lang din, sir. Dali. Ito, sir, ni General Mayong Buntag, sir. Naatay ginatutukan no, sa radar sa PNP. Ang sanin yung mga, dapat ang mga specific areas and confirm ba yun, nabawid si Pastor Polo Kibuloy dito. Napakalaki ng lugar na ito. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we nga naagit si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila. May isang lugar dyan na talaga naman. Nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun. Sabay biglang may babagsak. Na maghihimatay. Sige, sinasabi mo ako eh. Kitang-kita naman kanila sa camera. Oh my gosh. Guys, narinig niyo yung sabi ni General Torre. Yung mga workers, lalo na si Katiil, kapag kaharap sila, malapit na sila doon kung saan yung lugar ni Kibuloy, biglang may babagsak na worker na hihimatayin para maalis sila sa focus. Hanggang ngayon, budol-budol pa rin yung style nila, guys. Oh my goodness. Nakakasawa na, no? Itong mga budol-budol na style. Buti na lang, nakahanap sila ng katapat talaga dito kay General Torre. Nakahanap sila ng katapat sa Senate. Andyan si Senator Risa. Nandito tayo sa social media. Tapos nandyan si General Torre dyan sa ating PNP. So guys, talagang wala nang kawalan. Checkmate na talaga si Kibuloy dito. Kaya kung ako sa kanya, mag-surrender na lang siya. Wala siyang kawala dito. Lalong-lalo na dito kay General Torre. Hindi to aatras sa labanan. Patuloy natin, guys. Na maghihimatay. Sige, sinasabi mo ako eh. Kitang-kita naman kanila sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Katiil. Sabay, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Kaya naman nakikita ng ganong klase yung mga kalokohan. may radar, sir. Anong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Realize siguro ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam niyo, nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga May bata, mga sir. pictures pa ng mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Sir, may clear gas. Sir, ano po ang dapat may... Guys, gusto ko rin gusto kong pag-usapan din natin to ng konti. Marami kasi sa mga workers ni Kibuloy, kahit matagal na doon, 30 years, 32 years. Yung iba sa kanila 35 years doon. Hindi talaga alam itong ganito na may pag-aalay pala talaga sa mga pastorals at si Kibuloy pala talaga ay pumupunta sa mga kwarto ng mga favorite selected niyang mga pastorals at yung kwarto niya ay may lagusan pala talaga sa mga pastorals na yon, Marami talagang mga workers, guys, na hindi nakakaalam nito. Kahit nga yung kapatid ko, kapatid ko mismo, ilang taon na dyan sa loob, 32 years na, nasa loob siya. Minsan lang siya nakapasok sa kwarto ni Kibuloy kasama ako. Kasama ang pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko, pati yung nanay ko. Doon sa Tamayong. Doon lang nakapasok yung kapatid ko. Hindi po kasi lahat ng, sabihin mo kahit pastoral ka, kasi ako pastoral naman ako dati, wala talaga akong nakita na may ganito palang mga nangyayari doon. Kaya hindi ko alam, Hindi ko talaga alam. Pero nung napagdugtong-dugtong na natin and we went through investigation talaga, nakita natin na nag-make sense yung mga observation ko pala noon ay
totoo pala. Kasi noon kasi kapag meron tayong iniisip na opposite naman sa sinasabi ni Kibuloy, kasalanan namin yun. Meron kaming jablo. Kasi yung aming brain nag-exercise, ginamit namin yung brain namin, meron kaming doubts daw. So meron kaming jablo. Kaya bawal talaga sa amin na magkaroon ng doubts o i-question yung mga practices ni Kibuloy. Minsan naman kasi na parang nakukote mo ba siya sa kanyang sinasabi at sa kanyang ginagawa is opposite with each other. Kaya hindi maiwasan na mag-question yung ating mind. Pero kapag dumatay tayo doon sa ganong stage, no, i-review ka kaagad. Lalong-lalo na kapag shinare mo sa ibang workers, no? I-review ka kaagad kasi may jablo ka. Ako nga, lagi akong nare-review, may jablo ako kasi because I always question. I always question things, no? Kung hindi kasi mag-make sense sa akin, tinatanong ko yan. Hindi ko man sinasabi sa bibig ko, but then my eyes will be look for something, you know, na mga answers. Ganon ako doon, kaya lagi akong natutrouble. No? So, kaya hindi natin ma-blame itong mga kasamahan kong workers na hindi talaga nila alam talaga. Kaya hanggang ngayon nakikipaglaban sila kasi akala nila na kung ano yung narinig nila galing sa bibig ni Kibuloy, yun din yung ginagawa niya, yun din yung practice niya. Unfortunately, they are two different things. Opposite. No, nagko-contradict yung sinasabi ni Kibuloy at yung mga practices niya. Sabi niya, bawal kami, ialay namin yung sarili namin sa Panginoon. Iba palang Panginoon yung iaalay ng mga pastoral. No, sa ibang hindi pastoral, you think that na oo, ialay yung mga sarili natin sa Panginoon, sa Ama, sa pamagitan ng Espiritu. Pero in the pastoral way, in the pastoral life, iba, ialay, hindi lang yung spirit nila, kundi pati yung katawan nila, kailangan nilang ialay dyan kay Kibuloy, gustuhin man nila o hindi. No, ganun yung sitwasyon. Kaya, you know, I understand talaga, I understand sa mga kasamahan kong workers na hanggang ngayon nakikipaglaban, makikipagpatayan, yung mga members, kasi wala talaga silang alam sa totoong mga nangyayari. Pero sana kung mabuksan lang nila ang kanilang isipan, kahit konti lang, hindi kailangan ng malaki, no? Kunti lang, exercise yung brain ba nila ng kunti. Ma-realize nila na yung mga nakikita nila, yung mga observations nila, yung mga practices nila is opposite kung ano yung mga sinasabi ni Kibuloy. No? Sana lang ganun. Alright guys, let's continue. Ay, ano ba yan? Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public sa police operation? Baka naman kanila yun. Sir, ano po yung dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng 4 pang natitira ngayon. Dati 5 yan, ang isa nahuli na. Si Pauline Canada, kasama sa warrant, nahuli na namin, nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin against sa tao na yan. Na ang kaso, hindi lang whole day ito, whole day, whole night. Hindi bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. So kung makita yung papayag, wala mapupulaw dito. General, ang intel na to, si Pastor lang ba o napod sa sulod ako pa? Hanggang sila lahat. Sir, yung kanina na nakita kayo na room ng mga bata, alay, sabi mo. Maraming mga rooms na mga bata dyan, hindi na namin ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakagaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apollo Kibuloy. Sir, we're looking for 5 accused. Pero makonsider ba ninyo na ginasulti karon sir na overkill ang ginahimo sa kapulisan? Paano maging overkill yan? Halos hindi kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang lalakas ng mga sound system na gusto makipagdebate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko. Hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang warrant. At wala rin kaming personalidad na magdebate kung inosente o guilty si Pastor Kibuloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito.
Ang trabaho naman ni Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sir, what's your Sinasabi nila, hindi pa raw guilty kaya hindi raw wanted, hindi raw fugitive. Okay, sir, can you show us the warrant, sir? O paano siya maging not guilty? Kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis, ang magsisimula lang ang paglilitis kung siya ay magpahuli or mag-surrender sa korte. So, what's your Hindi mo nagano sana nila sinabi na invalido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Kibuloy Kibuloy. So, ibig sabihin, valido talaga ang warrant, nagtatago siya eh. Sir, just to clarify again, sir, kahit na wala kayong makita after lahat ng search and scan, wala kayong mag-pull out hanggang hindi surrender, ganun ba, sir? Hanggang wala kami nakikita rito. Okay. Or hanggang hindi pa namin natatapos ang thorough search. Okay? Toro search ang inyong ginawa, sir. Wala pa sa mga report. May target tayo, sir. Kailan tayo matatapos? Hindi namin alam. Nag-traffic. General, confident ba mo na nasunod ninyong rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest? Are you confident? Isip leader sa PRO 11 nga nasunod ninyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy? Actually, maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga lang nagpusang nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dyan sa ating speaker. Diba? Yung sabi namin, nandito kami para i-implement ang warrant of arrest na ito laban kay Kibuloy. So wala nang question about that. Kaya nga binuksan nila eh. Ginabawalan ni mo magwelga, sir, sa sulod? Bawal ang welga sa kaning mga members sa KOJC sa sulod? Anong belga? Kaning kuhan sila, sir, ba? Bara sila sa inyo nga, nasa lagi pang storya sa inyo nga karon. Actually, tinitolerate lang namin yan. Eh, kanilang paniniwala yan eh. Sige, respetuhin na lang natin yan. Pagbigyan natin dahil karapatan naman nila yan na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila, siyempre, bordering, obstruction of justice. Hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin dahil sa mga pagkukulong nila. So may inaresto ba? I love that guy. I love General Torre. Ang galing, no? Ang galing. Hindi talaga umaatras sa labanan, guys. So ngayon, ito yung hinahanap kong video ni Kibuloy, no? Ito yung last na preach niya. Last clip na preach na ni Kibuloy bago siya nagtago, guys. So gusto kong i-play ito sa inyo kasi may relevant doon sa sinabi ni General Torre na yung mga kwarto ng mga pastoral ng mga babae at yung kwarto ni Kibuloy na lagos-lagusan lang. No? So gusto kong i-play ito. Kasi dito sinabi talaga ni may sinabi si Kibuloy dito, guys. Kaya i-ano natin yung ating mga tainga. March 2, ipaday sa kuha, March 2, it was revealed to me. Unang-una sa inyo tanan, tere, minaw, and also to the world. No one shall hurt the Son. By word, by thought, and by deed. Ayaw pagunahunag dautan nga makasakit sa anak, bisan sa pulong, bisan sa hunahuna, bisan sa sulti, o bisan sa pagduha-duha. Wala na itugutan ng mga anak. Oh, ito yung time na nag-umpisa yung investigation sa Senate dyan sa Philippines. No? Continue. Ipabili ng he that honoreth the Son, honoreth the No, Father. hindi pala. Tapos na Ayaw pala. gid mo pang hilabot na dito. Ayaw mo duha bisan sa una-huna, ang anghel nagatanaw sa inyo ha. Bisan sa una-huna, ayaw gyud ko ninyo sakiton, pinagig pagduha-duha. Bisan sa pulong, bisan sa conversation. The Father will not forgive it anymore. That's why, karon ko nakakita, there is an unforgivable, unpardonable sin
And this is it. Okay? Oh. Son of man, buhaton ni mo tanan sa iya. Katugibon la, as a son of man, kay nilon ko as a son of man lang. Di wala mo sila to, son of God ko. Son of man lang ko. So they did everything they could possibly do to hurt me. But now, ipailan sa mahan ng Son of God, being a Son of God really, kamoy nakailang una-una. Pagkakitadog nimo ang pagiging Son of God sa Son, unpardonable, unforgivable sin to. He that touches the Son, touches the Father. Manana siya ang prinsipyo. He that honoreth the Son, honoreth the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father. He that hates the Son, hates the Father. He that touches the Son, touches the Father. He that wants to kill the Son is killing the Father. What will the Father do? Kasi may lain na kailan sa anak. No one knows the Son but the Father. And no one knows the Father but the Son. And to whom the Son will reveal Him. So, this is a commandment. So, kingdom citizens, be watchful over that. There is a circle within the kingdom nation, which is the Holy of Holiest. Ayan. Yan guys, meron daw circle within the kingdom nation, which is the Holy of the Holiest. Yan, pakinggan natin. Ulitin natin yung lugar na yan. Bawal nating i-touch yung sonship ni Kibuloy kasi meron tayong unforgivable sin. No, unpardonable sin daw ang nakukumit natin. Ako, diretso na pala ako dito sa impyerno kung nagkataon. Pero ito guys, balikan natin tong sinabi niya. Ito yung tinatawag guys na inner of the innermost. Kasi nga sa loob ng pastoral, katulad ko, I was a pastoral before, nasa inner circle lang po ako, no? Inner circle. Meron po mga pastoral na belong sa inner of the innermost. Yung inner circle, ito yung time na preparation nila, yung ititrain ka nila through manipulation kung ikaw ba ay pwedeng ilagay dito sa inner of the innermost. Iba-iba po ang trabaho ng inner of the innermost pastoral at yung inner circle na pastoral. Like me, yung trabaho ko noon kay Kibuloy ay magdadala ng mga pagkain para sa kanya, maglalaban ng mga damit niya, mamamalansya, mag-arrange sa kanyang mga kagamitan, maglinis ng kwarto, ng banyo, parang alila ba? Oh, maid, to be exact, parang maid ka, no? Ni Kibuloy. Pero yung inner of the innermost is above the maid. Sila yung merong night duty na tinatawag. So, gusto ko lang ilinawin yan. Kasi ang daming nagtatanong Ma'am, hindi ka ba ginalaw ni Kibuloy? Ma'am, buti hindi ka pinagtripan ni Kibuloy, no? Hindi po tayo na belong sa inner of the innermost, no? At nagpasalamat tayo na it was that way. No? Kaya tayo nagsasalita ngayon. Siguro kung naging nabilong ako sa inner of the innermost ni Kibuloy, wala siguro akong mukha na iharap dito magsasalita. Sasabihin kong I am a rape victim of Kibuloy. No? Di ba? Isipin nyo nga. So, kaya, everything, God really works in mysterious ways. No? Pinadaan ako doon enough para magkaroon ako ng knowledge, malaman ko kung ano yung mga practices, nakikita ko in my own eyes, kung ano ang mga nangyayari sa loob ng inner circle, at ikukumpara ko kung ano talaga ang natural na buhay. No? Kaya nagkaroon tayo nandito tayo sa sitwasyon na ito, sa role na ito, everything talaga ay plano na ito lahat ng Panginoon. Mga nangyayari. Susunod na lang tayo, no? I'm happy where I am right now. So again, The kingdom nation, which is the Holy of Holiest, which is inviolable, which is the father and son relationship. Don't go near that. Na kuryente mo. Imagine,
Don't go near that. Makurente kayo. Kayong kayong tawag nito, nagpi-persecute o nag-iisip ng hindi maganda sa inner most na yan, makukuryente kayo. Balikan natin uli. Kasi ito yung, bakit natin binabalik-balikan? Kasi ito yung dahilan. Ito yung motivation natin kung bakit tayo nandito ngayon sa sitwasyon na ito. Na-involve yung government dito sa Amerika, yung government natin dyan sa Pilipinas, from Senate, Congress, hanggang dito sa ating PNP, hanggang itong sa pagtugis ngayon kay Kibuloy. It's because of this of the innermost ni Kibuloy. Kaya gusto kong balikan natin uli. Don't go near that na kuryente mo. Which is inviolable. So, kasi may line na kailas na. No one knows the Son but the Father. And no one knows the Father but the Son. And to whom the Son will reveal Him. So, this is a commandment. So, kingdom citizens, be watchful over that. There is a circle within the kingdom nation, which is the Holy of Holiest, which is inviolable, which is the Father and Son relationship. Don't go near that. Na kuryente mo. Ang kalibutan na kuryente na. Kanan-tanan na daw sa kuha, maluoy ko. Di nagid na sila mapasaylo. I am sorry to say that. May patuni gawas, wala yun ng hilabot. Bisa ni gawas sila, okay pa. Pag may gawas, nagpagamit sa mga demonyo diha, yan ang hilabot sa anak, ibaligtad lang testimony, lalo na, they have no more chance. Isa maluha pa sa nagdugo. They've lost their birthright, they've lost their blessings, they've lost their salvation, they've lost their souls forever. Kumuduol sila diri, bisan muluha pagdugo. Pareha sila kang Isaw. No more salvation for you. I'm sorry to say that. Nasukot na Diyod ang Amahan. So muna akong last word sa inyo ha, bantayin ninyo mayo na. Ibutang sa inyong heart. Hilabti ang tanan, ayaw lang Diyod ang anak. Kaya ang Amahan naa sa anak. So, praise the Father. Oh my goodness. So, yan guys. Yan, galing mismo sa bibig ni Kibuloy, yung inner of the innermost na bawal talagang bawal tingnan. Kaya nga ganon ang ginawa, ang plano diyan sa kingdom na merong underground, merong bunker. Kasi ayaw ni Kibuloy na yung mga inner of the innermost na mga pastoral ay makita ng mga tao. Kasi gusto niya, siya lang talaga ang maka-access sa mga ito. Yan ang dahilan. Kasi ang plano po dyan sa kingdom na yan, na kapag ka merong concert o kaya may occasion, lalabas si Kibuloy galing sa kanyang bunker, papunta doon sa holding room, doon siya mismo, tapos from holding room to the pulpit. No? At yung mga pastoral, doon sila sa holding room lang. No? After nakakanta sila, kasi nasa harapan sila tumatayo, nagtayuan yan sila habang nagpipreach yan si Kibuloy. Nakita nyo sa sa TV, di ba? So ganon ang trabaho ng mga inner of the innermost. Nasa harap sila habang sa umpisa ng panambahan hanggang matapos yan, nakatayo yang mga yan. Pag hindi pa yan umiyak sa harapan, nako, ang laki ng sampal na tatanggap ng mga yan. Kailangan talaga nilang umiyak para kunyari na feel nila ang presensya ng Panginoon. Tapos pagkatapos ng service, pagkatapos mag-preach niya ni Kibuloy, diretso na yan sila sa likod. Kasama na. So hindi na sila exposed sa mga tao, sa mga members. So yun ang plano, yun ang ibig sabihin ng inner of the innermost ni Kibuloy, na siya lang
siya lang talaga ang may access sa kanila, no? Nawala na yung aking susunod. Meron pa sana akong ipapakitang video dito, pero na-close ko na yung isa kong email, nasa Facebook ko kasi yun. No? So, guys, as of now, yan na muna. So, happy anniversary, happy. Ewan ko kung happy, pero kahit hindi ito happy, guys, kasi perception na yan eh. It's depend on the perception. So, sa mga workers at members ni Kibuloy, happy 39th anniversary sa inyo. At sa atin na nakikipaglaban para tugisin yan si Kibuloy, it's happiest anniversary, no? So guys, thank you so much for being here. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating New Beginnings channel, please subscribe to the channel kasi dito po yung ating mga updates lahat. So magbabasa tayo ng ilang mga comments dito, napakarami, my goodness.